Filibusterismo ay karugtong ng nobelang Noli Me Tangere na isinulat ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ang El Filibusterismo ay inilathala noong 1981. Ang nobela ay isang pagtuligsa sa pananakop ng Espanya sa Pilipinas na naglalaman ng mga temang panlipunan, katiwalian at personal na pagsasakripisyo. Nais ni Rizal ipahayag ang kaniyang hangarin para sa Pilipinas na matamasa ang kalayaan, katarungan at kaunlaran. Inaalay ito ni Rizal sa alaala ng tatlong paring martir na pinatay ng mga Espanyol noong 1872. Sila ay ang Gumburza na binuo ni na Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora. Ang kanilang pagkamatay ay naging inspirasyon para kay Rizal sa pagsulat ng mga nobela. Sinusundan nito ang kwento ni Simon, isang mayaman at misteryosong mangangalakal ng hiyas na nagnanais ng paggiganti laban sa mga korap na pamamahala ng Espanya. Ang El Filibusterismo ay itinuturing na simbolo na kumakatawan sa pagkakaisa at paglaban para sa kapayapaan ng bansa sa panahon ng pagsakop ng mga Espanyol. Ngayon, ipapakita ng ika-10 baitang ng libra ang mga naggagalingang tauhan ng El Filibusterismo. Mapipigilang maranasan pa ito ng iba. Walang mga alipin kung walang magpapalipin. Darating ang panahon, gagawin nila sa iyo ang ginawa sa akin. Sila ay napupot sa iyo. Ako si Basilio. Dati ako namamasukan sa kumbento. Kasama ko ang aking bunsong kapatid na si Christine. Si Sisa ang aking ina. Padre, wala sa mga kabataan ang pagtanim ng sama ng loob sa mga praile. Por favor, Padre, ngunit ang kasalanan ay nasa mga nagtuturo. Sila ang mga nagtuturo na hindi na kailangan magkaroon ng malayang kaisipan at pananalita. Ako si Isagani. Hangad ko lamang ay mapatupad ng mga praile ang kanilang tungkulin sa aming mga estudyante. Ang nais ko lamang ay mabigyan ng disenteng buhay ang aking mga minamahal. Ngunit, bakit ako ginigipit ng mga prailing pasakit? Nagsikap akong palaguin ang isang lupain na walang nagmamayari. Lahat gagawin ko para sa lupain aking pinagyaman at inalagaan. Hinding-hindi ako magpapatalo. Paumanhin, ngunit hindi ko talaga yan maaaring pirmahan hanggat hindi ko maunawaan kung para saan. Bukod doon, ayokong makalaban si Makaraig. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mapagsamantala ng isang makapangyarihan. Hindi ko kaya ang ganyan, ang pag-ibig na walang kaligayahan. Ang mga Pilipino ay tulad ng mga hayop. Kailangan nilang palaging kontrolin upang hindi sila mag-isip na sila ay tao. Bagamat hindi yan ang gusto kong sabihin. Kung ano man ang kahilingan ninyo, ipaubayan nyo na lang sa pamahalaan. At kung ano man ang magiging desisyon nila, sundin nyo na lang at irespeto.
Diyan ako hindi hanga sa iyo, Padre Camora. Kailangan ng matalinong isip sa pagtugon ng mga problema. Dapat mong isiping malaking suliranin ng liku-liku at mabuhanging ilog Pasig. Hindi ka ba nag-iisip, bedside? Hindi mo ba nakikita na ang dahilan ng pag-aalsa ng mga tulisan ay dahil sa gobyerno mismo? Buenos tardes. Ako si Bernardo Salve o mas kilala bilang Padre Salve. Tingin ng karamihay balisa at lungkot ang bumabalot sa mukha. Ako ay isang Fransiskanong praile, umangat sa posisyong obispo. Ngunit ang pag-uugali ko ay walang pagbabago. Hilig pa rin ang magmanipula ng tao. Ito ang lihim kong kagimbal-gimbal. Bakit nga ba masarap ang bawal? Ako ay isang pari, isang alagad ng simbahan. Sa aking puso, mayroong kalungkutan at pangamba. Nakikita ko ang ating mga suliranin sa ating lipunan. Ako si Padre Florentino, ang nag-iisang Indyong praile na binanggit ni Rizal sa kanyang mga nobela. Pag-ibig lamang ang nakakapagligtas, ang nakakagawa ng kahanga-hanga ng kabaitan. Ang kabaitan ay pagpapasakit at ang pagpapasakit ay pag-ibig. Ako'y laging handang maglingkod, subalit may mga bagay na hindi dapat labagin. Kailan pa ba naging malaya ang isang bansa sa pamamagitan ng sarili nitong lakas? Walang galang na bata. Magbabayad ka rin sa akin. Ang mga taong marurunong ay hindi nagtatayo ng tulay, kundi sila ang nagpapabagsak nito. Ang salaming kamagong ay kasama ng mga salaming kahoy. Ito na ang panahon na tayo'y magkaisa, kaibigan. Labanan natin ang korupsyon at mga pang-aakit. Ako ay Pilipino, ngunit hindi lamang malinaw sa akin ay kung bakit patuloy na hinahayaan ng aking mga kababayan na magbistulang dayuhan sa kanilang sariling bayan. Hanggang kailan tayo magpapaalipin sa ating mga takot? Ngalan ko ay makaraig, kaisa sa grupo na ang tanging layunin ay magsulong ng Akademyang Wikang Kasila rito sa Pilipinas. Dahil para sa akin, karunungan ang tiyak na gigising sa ating bayan. Payapaan nawa kay Don Custodio dahil sa kanyang kabaitan. Ang boses ng isa ay boses ng lahat. At kung ang isang tao ay nagsasalita ng katotohanan, ang lahat ay dapat makinig. Magandang umaga, Kapitan. Kay bagal-bagal, ang kupad-kupad. Wala pang ibibilis itong babor. Ang mga tao hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan.
Ano kaya ang kurso ang papipili ko, Basilio? Abogasya or medisina? Medisina na lang. Para makagawa siya ng pinagbabawal na gamot. Di ko sinasadyang malimutan ang aking sedula. Isang pagkakamali lamang ang aking nagawa. Pawang marahas ang naging parusa. Dahil ba ako'y isang Indio lamang? Marahil ay walang mga gwardya sibil noon. Dahil kung meron man ay hindi sila mabubuhay ng matagal dahil sa pangungulata. Ako si Kapitan General, ang pinakamalakas na opisyal ng Espanya, kinatawan ng hari ng Pilipinas. Ano ang silbi ng aking kapangyarihan kung hindi ko sila pahihirapan sa larong ako mismo ang gumawa? Walang karapatang itigil ang laro, liban lamang sa aking pahintulot. Ano naman ang papala ko sa pagtulong sa mga praile? Ang isang hamak na katulad ko ay naghihirap. Kinuha niyo na ang aking lupa. Kinuha niyo na ang aking pamilya. Kinuha niyo na ang aking pag-asa. Ngunit, hindi niyo makukuha ang aking espiritu. Hindi ko kayang magdusa ng mag-isa. Ngunit ang anak ko'y kailangang maging matatag. Ano ba itong si Huli? Nagdadalagan at hindi pa rin kabisado ang dasal niya isasalin sa Latin. Kaya siguro napipin na ang tandang Cielo dahil hindi niya naturuan ang kanyang anak na magdasal. Kung patuloy na hayaan at likhan tayo ng mga dayuhan, kailanman ay hindi tayo magkakaroon ng sariling pagkakakilanlan. Huwag kang tanga, Maria. Ang nangigibig ay dapat sumunod dahil ito'y umiibig. Sapagkat ito'y mag-asawa na, gawain ay sumunod. Ano ba, Huli? Akala ko gusto mong makalaya si Basilio. Ang aking mga kamay ay nakatali sa mga panata, ngunit ang aking puso ay malaya. Nakikita ko ang kawalan ng katarungan, ngunit hindi ako makapanghimasok. Ang katahimikan ay minsan isang uri ng pagkakagulo. Kamusta mga bini-bini at ginoo? Ako nga pala si Ginoong Litz. Ako lang naman ang nagmamay-ari ng napakalaking pabrika ng tabak dito sa Pilipinas. At naririto ako ngayon upang magbigay trabaho sa mga Pilipino. Sa pamamagitan ng isang salita'y bubuhayin ko ang sandakong lago upang makausap ninyo ang tanging likhang nakababatid ng nakaraan, ng kasalukuyan at ng hinaharap. Naniniwala ko na ang negosyo ang magbibigay bakod patungo sa kaunlaran ng ating bayan. Kami ay tao rin, mga anak din kami ng Diyos. May damdamin at puso rin na marunong masaktan. Bakit ninyo kami itinuturing parang hayop na walang karapatan sa kalayaan at katarungan?